Diyos po ta fogag tanitang arawawaragi na nakakaraka. I-prepare tangdang po ifututang tapeno kunari mapega panat tangdang mga dayo tayo po. Ulutang naming kansyongat tang labi iya po. There's a fight between my heart and soul. When my pride tries to take control, it's hard to see what I was meant to be. And we are living in a world without a cause. And there's a me that seems impossible, but I hear you calling me. Embrace a fire of love up high in the city streets. One hope for all the world to see. Be my bearer of love. This love is a burning flame. One voice crying out your name. You're my bearer of love. You're my bearer of love. Only you can see my destiny, and only you can be the strength I need. 'Cause my life is yours now. So goodbye to pride and bitterness. I'm gonna live out my purpose. Your light shows me how. Embrace the banner of love up high in the city streets. One hope for all the world to see. Be my banner of love. This love is a burning flame. One voice crying out your name. You're my banner of love. You're my banner of love. I want to show your love. I want to lift you higher. I want to reach out and touch this world. We're gonna reach out and love this world. We're gonna bring your love. We're gonna lift you higher. We're gonna reach out and love your world. Raise the banner of love up high in the city streets. One note for all the world to see. Be my banner of love. This love is a burning flame. One voice crying out your name. You're my banner of love. You're my banner of love. Praise God. Ibitat ta kamo to magipanandag para ta open in prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa paglapit namin sa iyo, Panginoon. Humihingi kami ng pagpapatawad mo una sa lahat sa anumang nagawa naming kasalanan, Panginoon, sapagkat ninanais namin na maghandog sa iyo ng aming papuri at pagsamba na dalisay ang aming mga puso. At yan, Panginoon, ay magaganap lamang sa pamamagitan ng pagpapadalisay mo sa amin upang ang aming papuri at pagsamba ay magiging katanggap-tanggap sa iyo. Ito ay magiging isang mabangong samyo sa iyo na aming Panginoon. Lubos kaming nagpapasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Kailanman ay hindi ka nagkukulang sa pagbibigay mo sa amin ng aming mga pangangailangan, lalong-lalo na ang pagtuturo mo sa amin, ang pagpapadalisay mo sa amin as you sanctify us with the truth of your word.
Kaya hinihiling namin, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin upang ang lahat ng gagawin namin sa paghahandog na ito ay magbibigay ng tunay na kaluwalhatian ng kadakilaan sa iyo na aming Diyos at Panginoon. Nawa, Panginoon, ay walang ibang hahangarin ang aming mga puso sa oras na ito, kundi ang to worship you in spirit and in truth. Ikaw lamang, Panginoon, ang makakatulong sa amin upang tunay, Panginoon, na ang lahat ng gagawin namin sa oras na ito ay makapagbibigay ng lugod sa iyo. At matatanggap din namin ang pagpapala na inilaan mo sa bawat isa habang kami po ay patuloy na maghahangal na madakila at mapapurihan ka sa lahat ng aming gagawin. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin at maraming salamat, Panginoon, lalong-lalo na sa buhay na walang hanggan na kaloob mo sa amin dahil sa pagliligtas na ginawa ng Panginoong Hesus sa lahat ng iyong mga pinili at tinawag. Ikaw mismo ang nag-akay sa amin upang kami sumampalataya sa iyong nag-iisang anak. At ikaw pa mismo ang nagbigay sa amin, tumulong sa amin sa pamamagitan ng iyong kagandahang loob upang kami po ay tunay at lubusang magsisi sa aming mga pagkakasala. Padalisayin mo nawa bawat isa sa amin. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Kami Bible Tam, Taawit 84, verse 8, and yet 12. Kuni kagyan na ako daya ko. Dinggin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihan Diyos. O ikaw na Diyos na ako, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, aming Diyos, itong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, pagkat ikaw ang umirang. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palano. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at danga. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Amen. Maralo Yahweh. Pwede tanga naman ito ba? Diyos ta fugag nitam ngaming muragi ira, kansyon at tampo iya futam.
God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, not worry things. And then I stand, give way to victory. I'll see the lights of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Ipapatang po iya po tang muragi na patuloy ta po iya kansyon. Ano na bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Ilang kinang kasalanan
Laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Ilang kasalanan ko, kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, hindi ako iniwan. Kahit ako'y hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. May papatang po iya po tumurahira. Ang nasa ngawe po, ikidawang ko po tumanagdagtam ta. Apagkan tinuatang to padayaw tayo po. Remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. I was lost in the water, but I never went under. You were always
take a stand. And I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was lost in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, and you were always on time. You were always, always, always on time, and you were always, always, always on time. You were always, always, always on time, and you were always, always, always on time. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, there's never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, oh Jesus. I was lost in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always on time. Ipapatang po iya po tamuragi ira. Sa ngawe po ay i-welcome tampo ay katagi-tagday. Papotang po iyafo tang muragi. Naming tambi po ay kuletang imarayaw iyafu. Amen. Kuruga marayaw iyafu ta igatang po manatawit at templo na mavurulo madayaw misa. Sini po sa ngawe po sini po imaya po may madayaw po tayafu.
Sini po imaya o may matayo po tayafu. Kaya kung inatayaw ako kasi akade itu safe and sound Toyota Maranda. Saka sa paggala ko na kabagan. Protehan pagkari. Riyo na lang ta marakit. Tapos tari. Balabala to kami God kasi puro blessing na dudalgan nyo. Biski naliwag ko nyo na ita na ita namin na mapagurayan kaya lang press God. Amen. Marayaw iyafu. Sinipaga po imaya o may matayaw po tayafu. So no awandang po ay ginatang po itaday to kansyong nagay na po na mensahe. Popatang po iyafu tamuragi ira.
Diyos ta fugag uli ni tamngaming wawaragi ra. Marayaw Yafu ta kagabi ay nakangay kami ta lugar di Pastor Agu ta Santa Maria tapeno na-prepare para ta magpangay to General Youth Fellowship tatari sa ngawi kakwanan na e kayra kafulo to nakangay na singan lumab siguro picture sa rito na post GC at kami po ay nagpapasalamat sa pangunguna, sa pag-iingat, sa tulong ng Panginoon sapagkat hindi lang na-enjoy ang fellowship, bagkus ay naihanda yung lugar upang magamit para sa gawaing nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Marayaw Yafu ta willingness di Pastor Ags pati Pabiliana pati si Yamana ay willing ira to iyosa ipeyo sa lugar da tapeno meyo sa ta kunari ra to pantarad day marayaw Yafu ta kunari yatong ifusto to paningan nang ta ani lamang to niyawa na Yafu tanitang tawe ta utong nagdabong to tangawatang. Yari actually, mensahe sa ngaweta fugag. Manatagitang, tayo po ay tumayo upang bigyang galang natin ang salita ng Panginoon na halaw sa sulat ni Mateo, Kapitulo 6. Matthew chapter 6. Igafutang bibigang verse 19 at 24 kung daw imabibig. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ng iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Walang alipin makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Madasalita. Panginoon naming Diyos, hinihiling namin muli sa iyo, Panginoon, na ikaw mismo ang mangusap at magturo sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami nawa, Lord, ng karunungan upang lubos naming maunawaan ang nais mong ipahayag sa bawat isa sa amin ayon sa iyong mga salita. Ang mga turong ito, ang tunay na nagbibigay ng karunungan at buhay sa bawat isa sa amin upang sa ganon, Panginoon, habang kami po ay naririto sa ibabaw ng mundo, ay mapagtutuunan namin ng pansin ang tunay na kayamanan na nais mong ibigay sa bawat isa na binigyan mo ng pangunawa. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pangunguna yung banal na Espiritu na lubos naming maunawaan ang nais mong ituro. Liwanagin mo po sa amin sapagkat kulang ang aming pangunawa kung ang gagamitin namin ay ang kakayahan lang namin, Panginoon. Maraming salamat. Gabayan mo kami
sa aming pakikinig. Pangunahan mo kami, Panginoon. Pati ang iyong abang lingkod na siyang gagamitin mo na magpapahayag. Nawa, ibigay mo ang karunungan upang sa ganon, Panginoon, ay ang turo mo lamang ang tunay na maihayag at hindi ang karunungan lamang ng tao. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po umupo at pag-usapan po natin ang aral na matututunan natin ayon sa Biblia tungkol sa kayamanan. What the Scripture teaches about treasures, yan po ang title ng message. What the Scripture teaches about treasures. Ang kabuuang punto na nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin. Ang kayamanan ay hindi niya binabago ang tao. Bagkus, ipinapakita lamang nito ang tunay na kalagayan ng tao. Dati na niyang kalagayan. Sa English na, treasures doesn't change a person. It simply magnifies what is already true about that person. Tay banag na, kariku, ono kayamanan, ono kwartu, ay kan natalibagong itolay. Ipasingan na lamang, noan ni ba talaga, kurug to eggatatong nga tolay, talyatong kayamanan talitang. Importante yaw, ulit ko ta English na penomet take note na ko, ayaw itero kay balingan ng mensahe. Money doesn't change or treasure doesn't change a person. It simply magnifies what is already true about a person. Si tangaming, tayong lahat po, walang ipinanganak sa ibabaw ng mundo na dati nang may kayamanan. Ang sabi sa 1 Timoteo, gusto kong basahin sa inyo. Sa chapter 6 ng 1 Timothy, ganito ang mababasa sa verse 7. 1 Timothy chapter 6 verse 7. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Pusto. Amen. Awang bulugaton ni Raptaltang, taweta, utun na mundo, dana igangan na ngamin. Dati igangan na ikwarto ta bangko, nagetang panayana. Dati igangan na ikayamanan, nagetang panayana, awang bulugaton ni Raptaltang. Anday kagin na paga ng Biblia, awang gapatumevulutang. Yatong ifus ito kalagayan na tolay. Ngunit para sa isang Kristiyano, ang tunay lamang na kayamanan para sa atin ay kung ano ang naiimpok natin sa langit. Yari ito no, kagin na karo ang kita na ma-preach ira to prosperity gospel. Kagid da to awayang kanumala, maaari mong makamtan ng best life now. No? Tulad ni Joel Austin. Pero ang sabi ni Dr. John MacArthur, ang best life ng isang tunay na mananampalataya ay wala dito. Andun sa langit. Amen. So, with those realities, yatong irang kakurug, awang tuniyangetang tawe, awang kapatuwayatang mevulu. Ani ka po lesson? Ano ang lesson na nais ituro ng Panginoon sa atin, sa pananaw natin, sa kayamanan o pera, sabihin na lang nating pera kasi diyan palagi nasusukat ang kayamanan ng tao. May warning ang Biblia patungkol diyan. Napakahalaga po na pakinggan natin ang warning ng Biblia. Balikan natin sandali yung 1 Timothy chapter 6. Inano Biblia no? 1 Timoteo kapitulo 6. Inumpisahan ko ng binasa ang verse 7 kanina, ituloy natin hanggang 10. Ang sabi sa verse 7, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya nga,
dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Yatong ikagin na Biblia, ikuruga pangaya at kukwa, yatong ikegafana ng aming naparakay. Tu, iresultana, ay awayana to daralan na itang. An imakaraga paga, tatong irang akariku, ay awayana to matupal ta kamatayan ko ng Biblia. So, taweta binigbigtan ta Mateo 6. Ano ta entero New Testament Bible. Kailanman ay hindi tinuro ng Panginoong Yesus ng mga apostol kung paano ang yumaman. Ang itinuro ng Panginoong Yesus sa mga tao nung siya'y bumaba mula sa langit at itinuro ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Kanang nangyawa ni Jesus to formula nukon na si Mariku. Ngayon minituddo na ay nukon na si na magkontento. Nukon na si nakana mavurong. Tano bibigat tanyo ay Mateo 6. Yan to kagin na to kamuyang Serbia ang idwa to pakiyakwang. And ituloy mo bibigang mamega futa verse 25. Kagin na nga na kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susutin ng inyong katawan. Kagin na nga na kanure mavururong. Irasong nunakta taperta na tolay magunog ay tapeno ilaan na iparason umma. Ano para ta mapangi. Akan tumarake yari. Yon po ay hindi masama. Tinuturuan tayo ng Diyos na magganda para sa hinaharap. Ang sinasabi lang niya, huwag mong ubusin ang oras mo, ang panahon mo, at makonsume ka na ikaw ay maging alipin ng pagnanasa na yan na paghahanda mo sa hinaharap dahil ang hinaharap ay kayang tustusan ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen. So, may nabasa ako minsan sa Facebook na kung saan nakalagay doon ang level ng pamumuhay ng bawat tao ayon sa kanyang na nalilikom na sahod. Egay poverty, egay lower middle, middle, upper middle class kun na. Oh. No 20,000 ni income mo kada bulan, equivalent na igakata lower middle class. No 40,000 ang income mo monthly, ibig sabihin yung kinikita mo na neto na nasa middle class ka. O no 50,000 pataas igakata upper middle and then tanakwang nga nangyari dyan na mariku talaga ira. O, no below 20, igakata poverty level. Kiko lagu sakang apenas to makadde ta lower middle class balo ijak ko paga. Nga paga ta poverty level. Yatong ay sigong taggukuran na mundo. Amen. Oo. Papare ko itang balo, ari. Pare-pareho tayo ng level. Walang nakakaangat sa atin. Ngunit, ito ang maganda. Para sa isang tunay na Kristiyano, hindi dyan nasusukat ang tunay na kalagayan natin sa buhay ayon sa paningin ng Diyos. Amen. Yatong ay sukatan, paningan na tolay, paningan na mundo. Sigong taggukurang na kwarto to aleram mo kada bulang.
Ngunit, ito ang lesson na gusto kong i-drive doon sa summary ng message na ang pera o ang kayamanan, hindi niya binabago ang tao. Kasi ganyan ang pananaw eh. No, kid na nakaruang, porke nariko na pa, no, nagopopog na, ganda, di ba? Yatong i-comment na tolay, no, oras to, minangat to, patolay na tadday to tolay, kid na sangaw to, na natanang na, pagpisag na, kaputa, nariko na. Ngayon, ikurog, ikurog, yawe ikurog, kayamanan, ono ikwarto, i-treasure, kan natali bagong itolay. I-magnify na lamang, nusin ni ka talaga, nusin ni ka dati talaga. Yan ito, kaya nakaging no itolay, tuminangat na patolay na, kim mo to nag-opog, mega futar ta treasure to nagay nakang, dati opog ya. Dati gay opog, takono nagana. Ne pasingang lamang, sanga, nakagain niya yatuel. Yari kaya na kagyang. So, anong lesson na ituturo sa atin ng Biblia tungkol dito? Bakit? No, kagyang na Biblia to 1 Timothy chapter 6 mo rin. Ang pag-ibig sa kayamanan, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ngunit alam natin na ang Diyos ay ginawa niyang bahagi ng pamumuhay natin ang pera, sabihin na lang nating pera, no? Kasi ametang matolay no awanti gatatang. Di ba? Natatama ta nitulo na Diyos to adetag ga ay mawag to usatang iyawa na. Ngayon, makasta dapat pinatang ani purpose na Diyos? Ano ang purpose ng Diyos ayon sa Biblia sa pagpapagamit niya sa atin ng kayamanan o pera? Katang-kataman, ikayamanan ay kan na magugug takaro na. Ibalor na nilamang ay sigong tapaningan na natolay. Nata, ta Biblia, ne kaginiya po Jesus, sa ngay tolay mangyawa iratu, mangipay iratu kwarto, ta offering box sa templo. Egatat day tubalu, tuminay nang ipay, tupigapi seta lamang. Ikinaginiya po Jesus, tangaming to nang ipay, to kwarto ta treasury box, yoreg balo to babay kadakalang, tunayawa. Iyaya ka, ba't di kang nubalor, ipabridang kasi pigapiseta lang niyawa na. Iniesplika niya po Jesus, pinaliwanag niya kung bakit ganon. Kasi kin na, yarebalo to babay niyawa na intero patolayan na. Ngayon yan ni Rico ira, niyawa da isobra-sobra lamang na igatan nila. So ibalor, na igatan nitang, ono gugug na kayamanan, ay arito sigong takaro na. Ari, nukun na si na pangyosang anak paningan mo tatong taniyawa na Diyos taniko. Ikadwa to lesson, may dalawang lessons po na isituro ng Panginoon sa atin. Bakit niya inaalaw na magamit natin ang treasure, ang pera, at iba pang form ng treasure na tinatawag? Kasi madurumait ko ay form na treasure eh. Tagga ta Old Testament, ikariko magugug takaro na ayam. To egatan niko, tani Abraham takaro ayam na tagga. Matabung ira ta Dios. Magugug takaro na gold, karo na silver, karo na bronze egatan niko. Ngayon sa papasa na tiyempo, ngaming danatong ira ay na-convert to monetarial, kwarto ng palingan na. Madurumay currency tang peso tanitang dollar ta US, euro ta Europe, nadurumay currency. Ngayon, bakit inalaw ng Panginoon? Anong purpose niya? Bakit inalaw ng Diyos na masali sa pamumuhay natin ang treasures na to?
especially ang pera. Una, ito po ang unang lesson, tandaan po natin. Ginagamit ng Diyos ang treasure para ihayag niya ang tunay na kalagayan ng ating puso. God uses our treasure to reveal the state of our hearts. Mismo, binibigtang mo nito, verse 21, ng Mateo 6, anong sabi? Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Napakaliwanag ng sinabi ng Panginoong Yesus, siya Jesus sinakagitaw. Yari to, noan ni ikwentang to kayamanan mo, sito dyan na kayamanan mo, tari ka pa, dyan na futong. So, iusan na Diyos i-treasure, to tapeno, i-reveal na, ipadya na fututang, ondo paningan natang treasure. Ano ba, importante tanitang, usaptang, gamitin po natin ang pagkikipag-usap ng isang lalaki. Mayaman siya, no? Pagkikipag-usap niya kay Panginoong Jesus sa Mark chapter 10. Ganito ang masasabi. Mamega po verse 17. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, mabuting guro, ano po bang dapat kong gawin upang makamtan kong buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, guro, mula pa po sa aking pagkabata ay tinutupad ko ang mga yan. Verse 21, magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tignan nyo? Nahayag doon sa pagkikipag-usap ng mayamang lalaki kung ano ba talagang mahalaga sa puso niya. Ang yaman ba o yung buhay na walang hanggan na tinanong niya kung paano niya makamtan? Nung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, ang tunay na kalagayan ng kanyang puso, hindi siya binago ng kanyang kayamanan. Bagkus, inihayag lang ng Panginoong Jesus ang tunay na dati ng kalagayan ng kanyang puso. Tuy mahalaga, kan nisa ay yaman, at kang tuy kurog, tuy nango, tumanganga, ito kagyan na. No, nahayag ang tunay na laman ng kanyang puso. Yatong ipamusa na Diyos sa kayamanan. Yarto, ang nilamang iyawa na tanitang. Ano man po, ang ibibigay ng Diyos sa atin, tutang ngawatang. Sigurado tang. To akang tuyatong ikepayan na fututang. Mismo yayan ang kagi. For where your treasure is, there your heart will be also. Yatong ikepayan na futong. Yatong ay tuddo na Biblia. Ametang wayari gachang niya. Yari ito, wawaragi ira, mga kapatid. Ang tunay na kalagayan ng tao, ang kanyang puso, ay maihahayag sa pamamagitan ng kung paano niya i-manage ang anumang ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang tunay na kalagayan ng puso ng tao patungkol sa kayamanan ay nahahayag kung ang nasa puso ng tao ay greediness, kung ang nasa puso niya ay generosity, anikay na greediness, pagiteto, yuri
Karagatan na mas umarula umaru. Yatong lagu, kan nakakontento ang natolay. No yabu mo tariko. No ni kaya na, no naririko mo natolay. Yabu mo talisa, no ni kaya na pagkakuang, takariko na. Ani tabag na riko. Maskila mga mong pagatubad di. Yatong pagkaya na. No. Sa ngayon na nga mo, patubad di, o tuloy ang minsan, ani pagkaya mo. Maskila, badi pag kaya na mga mong la mga mong. No? Because it reveals the true condition of the heart. Ngayon, isa din na nahahayag na kalagayan ng puso ng tao tungkol sa kayamanan ay kung willing ba siyang ibigayan. Generosity. Yun ang challenge ng Panginoong Yesus dito sa lalaki sa Mark chapter 10. Anikin na, mo ila kung aming ikukwang, iyawa mo tang marigiriga ira, ana ikay ikukwang sa ngautal langi. Kabalin na tumutul kanya kang. Nagawa ba ng lalaki? Hindi. Siya'y nanlumo, no? Malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Ngunit ano ang napakahalagang hindi niya nakamtan? Nasa kanya man ang kayamanan. Hindi man nawala ang kanyang kayamanan dito sa ibabaw ng lupa, ngunit ang hindi niya nakamtan, ang na-miss niya, ay yung mismong tinanong niya kung paano niya makamtan. Ang sabi niya sa verse 17, mabuting guro, ano po bang dapat kong gawin upang makamtan kong buhay na walang hanggan? Kaya na kagyang awang garay talaga, to katumbas na to kwarto, on no kayamanan, na inango tumangangangay kamumayam katangang. Amen. Kasi libre yatong to regalo na Diyos. Kamoya pabanagang. So, the truth about a person will be revealed whether it is greediness, on no generosity, on no good stewardship, on no bad stewardship. Lahat yan itinuro ng Panginoong Yesus. No? Ani tama. Kung in reality, ano tayong lahat dito? Ano kaya kung iloobin ng Diyos to mamilyonaryo itang namin? Ani tama ipabalingatan. Ano kaya? Doon mahahayag ang tunay na kalagayan ng puso natin. At ang tunay na nakakaalam ay ang Diyos. Siguro no, pagbalingitang milyonaryo ng aming, baka talula mabatang tapat dayaw. Ari. That's reality. Ngayon, maski pag sa kakaroang, maski akan 2 milyon ni pabiri datang, sa kakaroang mas pagulot tang, alegang iganog to kagitana kan naya-iyawa na Diyos tanitang. Samantalang ikaginay, mamano na lago ira, kada mamula, kada maggatag, ngayon pakanak ko ira. Kada magunog ko na ko ang taabayaw. Pero pinapakain ko sila, how much more sa inyo? Kung minsan kasi, mas nababaling ang pagpapahalaga natin dun sa bagay na sa palagay natin, tayo ang maghahanap sikola pang magaling. Ang tunay na Kristiyano, ang sabi ng turo ni Jesus, yay karagatan na unugang ikukuha na talangi. Amen. Yari ito katang dagdagang si Jesus. May gafuta kwarto. Nitod doon na yatong apostoles na ira at disipulo na ira. Sa inagalan na si Pedro, ni kinakuha ni Pedro, sumunod ka sa akin, and I will make you fisher of man. Amay na kinagiga ni Pedro, tumutul ka nyo, teka, kwarto, parikot ta ka. Napakahalaga po ng tamang pananaw sa kayamanan.
Yan, tanidubog niya po Jesus, tameta, tuddo na ta, Mateo 6, nanno, kabalingan na kinagita, verse 19. Tuwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Anikin na ta, verse 22. Ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ng iyong buong katawan. At kung ang liwanag mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na sa kadiliman. Nuugo akang tumanawag, ipaningam mo, pangibalor mo, taganog ng mundo. Kamu masingang tumapya, no sitaw ikurug to dyan na kayamanan, to kaya na iyawa na Diyos tang liko. Pati ta itudung tatolay ay tanakwang i-direction na. Oh. Yan ito itudung tatolay dagdagam mo si Jesus may gafote ka kwarto na. Yatong ipabalingan na itudung. Ngayon takurug to Kristiyano, bibigang mo'y Biblia, kan nabulugan ituddo ni Apo Jesus sa disipulo na ira. Tututulad dayaya may gafulamang takwarto ano kayamanan. Amen. Amo na Diyos tumawag tang yatong. Ni pasingan na nga na yatong to ehemplo. Sa nga ilawan na itotolay na irata Ehipto, igarata disyerto. Pigaragong irata disyerto. 40 anyos. Nagtanim ba sila? Sitaw na nga pa datak kinadda. Saan sila kumuha ng ikinabuhay nila? Niyawa na Diyos. Ni pasingan ni nayafu tanira. To awayan na iratolay ang maskino kad damamula kad damagbanag. Hindi ko naman itinuturo ngayon. To manunggoy, tanga na labo, pastor. Manabo, mabalata ro, batang ikanatang akan to yari ituddo. Ituddo na Biblia tanitang, nuan ni ime pango, to paningan natang ta treasure makagi. Akan to aperta, mukoko, tangi gold, duneta, guta, ko ata davung. Ari, takaro, makagito, Kristiyano, arang yung tade, atong to aperta, dalegang ibulawang tunekoko. No. Akan to tago yatong tapakan ng mutang. Netabang na lagu. Tutari sa ngaw talangi. Pagbatayam mo lamang ibulawan. Nikagigda to Kristiyano era. Aperta, dama baka magkoko to goldo eh. Paraan ni. Paraan ni. Tapeno may pasingang luan ni talaga kalagayan na futuda. Yatong ikaginda Biblia. God uses treasures to reveal the state of our hearts. May kadua. 2 points lamang. Ibili ta katagitan din ito. Usan na Diyos ikwarto kayamanan as a part of life. May gafu. Tatatong may pakan ng muno sinni ka talaga. Kung kaya mo kan namuang, lusin ni talaga itolay. Ipeng lamang ikwarto, tapat tolay na. Ikurug may yan nung takatolay na sinilamang. Ay may pakanam mo, may lamuyag, the moment money becomes part of their lives. May damo, minasugal to kwarto. Mas lamang umaruy oras na madyang kasugalan. Noy damo investor to kwarto. Mas aruy invest na. Noy damo alcoholic to kwarto. Mas arula pisangan na.
no idammo, imakas ta tuyena to kwarto. Masaro igatan na tumapya para taana na ira. Ari, itud do na Yapo Jesus ang sabi niya sa Luke chapter 16. Tignan natin. Luke chapter 16. Merong itinuro ang Panginoong Jesus dyan patungkol sa isang tusong katiwala. From verses 1 to verse 13. Kasi yung kanyang katiwala ay nilulustay niya ang ari-arian ng kanyang boss. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Latod na na trabaho na. Kasi nilustay na kayamanan na amo na, na boss na. Sabi ng katiwala sa verse 3, sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo, 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Muguratang nga. Magagin, no, saan uso? Zinayaw naman. Bana Diyos rin, darogas ting kargado. Akan tuyari, zinayaw din sa kadarogas na. Ituddo na Yapo Jesus tao nga talinghaga. Inatang the verse 9. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na yon, ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Yun ang punto niya. Usanno, iyan ni lamang, to iyawa na Diyos ni kamu, tawe tautun na dabong, to gain friends, tapeno sangaw numofo nga na yatong, rich welcome no, ta eternal dwelling, tapapatulan na Diyos. Yari ikagyan na. Kasi kinna, mas lalagoan mo na makamundo, irato kwa usang i-treasures to nayawa nira, ane atang maka-Diyos. Dapat yung maka-Diyos irato magkagi. Ifus to ana-ana ng Diyos, ang totoong mga anak ng Diyos, ang dapat nakakaalam kung papaano i-manage ng tapat at karapat dapat ang anumang ibibigay ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, kita na, kay Dabud di Pastor Ag, sa Alawa, kay lugar da, peyo sada to para padayawang, awan to pagana. Kunari, mapeyo sa, tukukwa, tapeno, kay balingan na tanlangit. Amen. Makastay kwarto, kanto marake, ari. Yay marake, ifuto na tolay. Kasi tanakit ko, akang to kwarto, imanali bago tatolay. Ipasingan na lamang na kwarto, nusimni ka talaga. Sa oras tumedtak ka to kayamanan, it reveals who you are. Aruban na Diyos. Kaya to sitang dawet at GBC. Ikuruga karagatatang. Ay kurug tumabaling itang to fusto to disipulo ni Kristo
Magbaling itang tukurog, tutumut-tutul kwa niya po Jesus. Tuariatang, pagbalingang, tuyat dayaraya watang yan nilamang, tegatan nitang, nukan na, yay dayaraya watang i Diyos, tan nilamang, tegatan nitang. Usatang yan nilamang, tegatan nitang, tapeno madayaw i Diyos. Katang dadagdagang si Jesus, mega futega kwarto na, kantuyari tuntutang. Usatang, yan nilamang, tuniyawa na yafutan nitang, tapeno madayaw yaya. Amen. So, yawe challenge sa katagitadetan nitang. Mawag doya bukatang tabagitang, tanungin po natin ang ating sarili. No, kurug, to ifutu, ay gatari ta pinapahalagahan ko, ta treasure ko. Then, nga ba ta fustu to lugar to may pasingang to spiritually healthy nga. Tanuugo, ipaningatang, pangumprenditan, pangibalortang, ta treasures nga makagi, ani kiniya po Jesus. Numaribbo, ipaningam mo. Yato ngay utter darkness, ka pagalamang takurog to karibbatang. Takunari, katangya Serbiang, tufusto i Diyos. No'y profestang, tusitang ay kurug to ana-ana na Diyos. Sinabu niya po Jesus, tamarayaw nga daga na, if we profess that we are followers and servants of Christ, yaya lamang dapat i-master tang. Do not attempt to serve two masters. Takatang mo ka, kan na mesim mo ya. Mismo ya po Jesus sinakagi. No? Ang sabi niya, hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang maaari nating gawin ay gamitin natin ang anumang nasa atin, maski nalikabad din na, tapeno madayaw i Diyos. Katang pagbalingan, tuya idayaw at tang, iyan nilamang tukukwa. Amen. Remember, the treasure is a good servant. Ari, atong kiniginatad dito theologian, may emunusin ni gare natura, kakumanono, kakumarekol. Money is a good servant, but it is exact term na, natama ko exact term na, pero akang tumakas tayaya to master. Money is a good servant no satang takay pangatan na. Ngayon, akang yaya tumakas to master. Ari pangan na ka, oras to nagpa-consume ka. Takwan to. Noy naripan na ka nagkukwa. Kamumeyawa, ifus to dayaw to may pango ta Diyos. Remember, ifus to treasure na ana-ana na Diyos, awang tawe. Tawang mabato ni ratal tang tawe, awang to yatang ibulu. Si to'y dyan na kurog to treasure na ana-ana na Diyos, ay katalangin. Tarik tang magundog. Amen? Marayaw iya. Magdasalit tang. Lord, mabalo at panudtom ni kami. Kurog to, awang to, kariko ni kami ako. No, aguguran ng mundo, iwi, pabase yan. Wala kaming malaking salapi, wala kaming ginto, wala kaming pila. Walang kayamanang may tuturing na marami sa amin, Panginoon. Ngunit ang nag-iisang kayamanan na pinakamahalaga sa lahat ay aming tinanggap sapagkat yan ang iyong kalooban. Ikaw ang nagkaloob sa amin, Panginoon. Hindi man namin hinangad sapagkat nung kami patay sa kalagayan dahil sa kaming mga kasalanan, pinili mo na muli kaming buhayin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. At iginawad mo sa amin ang pinakamahalagang bagay na hindi matutumbasan ng kahit na anong kayamanan dito sa ibabaw ng mundo. Yan ay ang buhay na walang hanggan.
Maraming salamat, Panginoon. Tulungan mo kami ng aming buhay ay maituon lamang sa totoong kayamanan na nasa langit, Panginoon, na ikaw mismo ang nagbabantay ang iyong kapangyarihan na kahit kailan ay hindi maaagaw ni numan, hindi mananakaw, hindi masisira, bagkus ay matatanggap namin sa araw, sa oras na iyong itinakda ang kabuuan ng aming katubusan sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. Maraming salamat sapagkat ang lahat ng nasa amin ay galing sa iyo. Maging ang aming pananampalataya, maging ang aming pagsisisi, Panginoon, you have granted to us repentance. Yan ang nasusulat sa iyong mga salita. Kaya't lubos kaming nagpapasalamat sa iyo at patuloy kaming magpapasakop sa iyo, Panginoon, upang ang anumang ibinigay mo sa amin ay matutunan namin ang tunay na kakontentuhan at hindi namin hahangarin ang mga bagay na siyang maglalayo sa amin sa iyo. Huwag naming hahangarin ang mga bagay na siyang makakasira sa amin. Bagkus, ang hahangarin namin palagi ay alamin at din ang iyong kalooban para sa aming iyong mga pinili at tinawag na iyong mga maging anak. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At nawa ay loobin mo na natanggap namin ang biyaya ng iyong mga salita na inihanda mo para sa bawat isa. Pinupuri, dinadakila ka namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Marayaw iya po ta sinudwan ita manabayan ng ta kukwa era. Marayaw iya po. Magsalitang isalay. Yama mi mga marapangwatan kami. Lord, asa kami ama tarubambong na nakakumag may kami pong mabalabalo. Iyawa mo, Lord, hindi kami tumensahe to mayan o amatak ko pa. Mabalo ama tari na tutu. Imbalang amatak ko tu. Mulo ni tipenunay. Masiyang amata. Inagkagaw amata patuloy. Mabalo ang mga kapatay at blessing niya. To nagapo amata ni kau. Sa may man ama chepong ito, mangituali ama tumagabok na tapong umatan ni kau. Alawat ang ama, anapin siya ng amayon. Ubalo ama, marayaw ka tayo sa hitan na ganyan ni Jesus. Amen. Hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti
sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng kaba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Marayo iya po. Ikito po ito tumatag na namin tapang sira ng tudasal. Pinapag kumagitan. Marayaw ka po na tinutumangan na ni kami. Ani may pangot unugami ito na tafo. Magbalo afu ta ni-remind mo katagitatitan kami. Noan ni mas ega kebalingan natan ni ko. Ani tapalingan ni. Idasal mi afu tapagalo mo takada taday tuyaw nga ubovog ay madyang tako no nagkana futumi
Apeno mabali ito prinsipyo tuwayami pagtulay ang kadagto. Afu, kung naubobog mo, tukada ega wawaragi ni to magawag to dasal ay ni ipakimalo mi itangagan na Yafu Jesus mi ay maga tabagam. Idasal mi bi Lord di ana ni Brother Baljon si Priya. Among Lord di padya-padyana Afriya ka mo bi Afu. Iwawaragi mi ra Lord to mag-take to exam. Iyawa mo bi Lord di ko sito tanira. Ufunang mo ira Afu. Naidasal mi Lord magini si Brother Opio mawag na kafu mamakatalo kami Lord talo mo kurugam mi Lord tuno ni malamang iureng takadaana mo ay magga itupal mo kasi ikaw lagoy Diyos bintang pa Lord maraya-rayaw ka iotodumi ingagam mo Dawi dasal mi